Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatiran. Isang pagbati sa pangalan po ng ating Panginoong Diyos. At umaasa po tayo na magkakasama na naman tayo in the Spirit. At we have the heart to listen. I pray na our soul and our heart are ready to listen to the words of the Lord and to be ministered by the Holy Spirit. Okay, grabe po ang sitwasyon ngayon sa New York, ang tinatawag na the city that never sleeps. Dito po ay literally nangyayari sa panahon na ito sa kanilang lugar dahil sa dami po ng namamatay. People are agonizing. Paggabi po ay nanonood po ako ng mga video ng mga nurses doon at mga Pilipino na talaga pong kinikwento po nila ang dinadaanan po nila doon sa ngayon. Meron doon na nagpapaalam, yan po. Ang iba po naman ay, ang mga mata ay talagang maiitim na po. Ang iba ay umuubo na halos nanginginig na ang buong katawan. Talaga pong hindi po ito biro, mga kapatid. At dahil dito, kailangan po talaga natin na lalong lumapit sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa isang katwiran, para sa akin mas okay pa ang kamatayan nitong mga taong ito under COVID kumpara sa kamatayan po ni Kobe Bryant. Kay Kobe kasi biglang-bigla. Okay, wala po siyang preparation. Pero itong sa mga COVID patient, at least meron pa silang time para mag-repent. Alam naman natin ang buhay, maigsi lang talaga. Ang sabi nga death is certain. Life is short. At least itong mga COVID patient na to na kinukuha ni Lord, at least meron pang opportunity na talagang magpaalam sa mga mahal sa buhay at makapag-pray kay Lord at makahingi ng tawad. Manalangin po tayo mga kapatid sa oras na ito. Maraming salamat Lord sa pagkakataon na nabigay mo sa amin para minsan pa pag-aralan ang inyong mga salita, mabuksan ang aming po mga puso at isip. Salamat dahil nandito pa rin kami, buhay, dahil meron pa kayong purpose sa amin. Salamat Lord, dahil ginagamit niyo po ang buhay namin para madala o mai-transmit ang Word of God sa iba't ibang panig ng mundo. Gamitin niyo ang broadcast na ito, maging boses niyo ang inyong lingkod, at nawa ay bumukal sa akin ng mga salita ng Diyos na timely o relevant sa aming kapanahunan. Be with us, Lord, tonight. This is, Lord, our prayer. In Jesus' name. Amen. Okay. Ang ating pong magiging Bible reflection at ang aking pong pagkukunan ng aking pong Bible preaching is found in Romans chapter 10, verse 1 to 4. Romans 10, 1 to 4. Ganito po nakasulat sa banal na kasulatan. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Verse 4, last verse, Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Ang mga binasa ko po na mga written words ay words of God. Hindi na po natin dapat ito ipanalangin na
pagpalain, dahil ang salita po talaga ng Diyos ay pagpapala. Ang nais po nating ipanalangin ay ang ating mga sarili. Ng Holy Spirit ay gumalaw sa ating kalagitnaan. Yun po yung aking prayer. Ang Word of God ay truth. Ang Word of God ay relevant. Ang Word of God ay pagkain po ng ating kaluluwa. So sa gabi pong ito ay nawa ang Diyos, ang Holy Spirit ay maging malakas o yes, maging matatag o maging matibay ang kanyang pagpapaliwanag sa atin ngayong gabi. Ako po ay isang ordinaryong tao at ako po ay magpapagamit lang sa ating Panginoon. Ang akin pong tema sa gabing ito ay nasimulan ko na po ito parang 2 nights ago. Pinamagatan ko po ito na Spiritual Ignorance, Know Its Pandemic Nature and Cure. Para po sa mga baguhan natin, sa mga kaibigan natin dyan, sa probinsya, na na-invite sa isang watch party, nais ko pong sabihin sa inyo na ang pag-aaralan po natin ay napaka-importante. At ito po ay naghahangad na maintindihan po natin ang isang katotohanan na nangyayari sa ating paligid. Ito po ay may kinalaman sa tinatawag na spiritual ignorance. Marami pong klase ng ignorance, mga kapatid. Kung pupunta po tayo sa mga kurso, siyempre, hindi naman natin alam ang lahat. Halimbawa, mga kurso on let's say, may mga tinatawag tayong Doctor of Mathematics, napakahirap po niyan. Doctor of Medicine, ganyan po. Kung hindi natin alam ang mga subjects na yan, mga course na yan, matatawag nating we lack knowledge o tayo po ay ignorant dun sa aspect na yun. At sa Bible po, may isang klase ng ignorance din naman na itinuturo na dapat din naman nating malampasan. Kaya po, nandito po ako, by God's grace, para magturo ng ilang katotohanan na pwede nyo pong pakinabangan. Alam nyo po, itong spiritual ignorance nito ay delikado po ito. Sabi ko nga dito, kinakailangan maintindihan po natin yung pandemic nature. Ito po ay talagang nakakabigay ng havoc. Meron po itong masamang epekto sa atin. Siyempre kapag ignorante ka sa Diyos, ikaw ay walang alam sa kanyang mga salita, wala kang alam sa kanyang mga batas, sa kanyang mga panuntunan, wala kang alam sa kaligtasan, wala kang alam sa kanyang mga plano in the future. Di po ba? Yan po ay isang mabigat na sitwasyon. At kung sa mga bagay na yon ikaw ay hindi aware dahil iba yung iyong orientation sa buhay, iba ang iyong ambisyon, pangarap, yan po ay merong pandemic nature. Marahil ang buhay mo ngayon ay magulo, wala kang peace of mind, you're not so sure kung saan ka pupunta. Yun po yung mga pandemic nature. Buti nga sa COVID, ang pinapatay lang po ay yung katawan. Pero sa Diyos, pag nasa atin ang kasalanan at hindi po yun nabigyan ng vaccine, yun po magdadala sa atin sa impyerno. Kaya nga sabi sa Bible, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan, pero walang kakayanan na magdala sa iyo sa impyerno. Sabi niya, rather, matakot ka sa isa na may kakayanang pumatay ng katawan at magdala sa iyo sa impyerno. So mga kapatiran, ito pong broadcast na ito ay naglalayon at nagpe-pray na magising po tayo sa tinatawag na spiritual ignorance. Para po sa mga bago, ay ilang linggo na po ako na gabi-gabing nagtuturo para ma-address ang problemang ito, itong tinatawag na spiritual ignorance. Dito po ang akin pong question na tatahakin for tonight ay ganito: what are the 4 truths in Paul's mind that will combat spiritual ignorance? Ano yung 4 na katotohanan na nasa isip ni Pablo na siyang lalaban sa isang problema din natin na kumikilos ngayon? Ito nga po yung spiritual ignorance. Unang-una po is Paul's mind about salvation.
Yan po. Si Pablo po ay meron pong tinuturo dito patungkol po sa kaligtasan. Mahalaga po itong topic na ito ng salvation dahil sabi ko nga po sa inyo, kapag ikaw ay namatay sa virus na ito, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Okay. Ipagpalagay naman natin na hindi ka mamatay sa virus na ito, pero one day, you will die also. And the question is, where are you going after your life here on earth? Ito po ay mga radikal na tanong. Isang tanong na parang ang hirap itanong kung wala tayo sa panahon na ito ng COVID. Kaya para sa akin, spiritually speaking, blessing po ang COVID. Dahil nagkaroon po tayo ng chance na mapakinggan ang Diyos, ang salita ng Diyos. Siguro kung walang COVID, tuloy-tuloy lang ang buhay natin dati. 3 weeks ago or 1 month ago, iba po ang buhay natin. Lagi tayo nasa traffic, trabaho dito, trabaho doon, mall dito, mall doon, punta ng mga showroom ng mga kotse dahil tumitingin ng bibiling kotse. Okay, ang mga kabataan lagi nasa computer shop. Maraming minamaster ng mga games. At ang mga LGBT ay patuloy na lumalaganap. Ang New York ay laging masaya, puro kasayahan, puro kaligayahan, kalayawan. Hanggang dumating at dinalaw na tayo ng COVID. Hindi ito dapat nating tingnan na China. Hindi po makakakilos ang China without the permission of the Heavenly Father. Alam niyo po, yan pong mga kasangkapan lang ng Diyos yan. Ang Diyos pa rin ho ang manager ng buong universe. He rules. The Lord rules the world. So mga kapatiran, ano ba yung nasa isip ni Pablo patungkol sa kaligtasan? Ang sabi niya po dito, brothers and sisters sa verse 1, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Yun po ang makikita nating desire and prayer ni Pablo sa kanyang mga kababayan. Si Pablo po ay isang Jew o isang Israelite at yun ang kanyang prayer sa mga kapwa niya kababayan. For the Israelites, his countrymen, ay ang kaligtasan. Ngayon, mga kapatid, mahalaga po itong punto na ito sapagkat pinag-uusapan po natin na spiritual ignorance. Kung ilalapat ko to sa inyong buhay, alam mo ba kung ikaw ay ligtas o hindi? Kung mamamatay ka sa oras na ito o bukas, mamaya, saan ka pupunta? If you cannot answer my question, ibig sabihin, masakit lang po ito, pero bahagi po tayo ng mga taong tinatawag na spiritually ignorant. Kaya po, napakinggan mo ang mensaheng ito dahil ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. By the way, anong kaligtasan ang tinutukoy ni Pablo? Ang sabi po dito, the most common meaning of salvation is to be saved by God from the consequence of sin. Alam niyo po, lahat ng tao ay nagkasala, sabi po sa Bible. Lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva at mula sa panahon ni Eva at Adan hanggang panahon natin ay talagang lahat ng ang genes po natin ay galing sa kanya. Lahat po ng tao ay nagpasalin-salin na po ang kasalanan. Hindi yung kasalanan ginawa ni Adan at Eva, kundi yung nature ng kasalanan. Nasa atin po. Nasa tiyan pa lang tayo, ang nature ng kasalanan ay kumikilos na sa atin. Kaya tingnan niyo po yung bata. Kahit bata pa yan, 3 years old pa lang yan, ay nagsisinungaling na po sila. Talaga pong ang tao ay iisa ang pupuntahan. Kung wala siyang gagawin kundi yung kanyang kalikasan, likas sa kanya ang pagiging makasalanan, makasarili, maramot, hindi siya makadiyos, pride, ambitious, rebelde. Yan po yung natural sa tao. May mga tao mabait nga, pero iba naman ang problema. Okay? Yung iba nga, mayaman, mahirap naman sa
ganda ng kalooban. Yung iba naman, puro ganda ng kalooban, pero ang pride naman. So mga kapatid, lahat po tayo ay may bit-bit na kasalanan. So ulitin ko po, ang prayer ni Paul ay magkaroon ng kaligtasan ang Israel. Magkaroon sila ng salvation. And I read to you the meaning of salvation. The most common meaning of salvation is to be saved by God. So kung gusto mo ng kaligtasan, sino ang kailangan mo? Ang Diyos. Ano ang gagawin ng Diyos sa iyo? Ililigtas ka niya sa consequence ng kasalanan. Ang sabi po ng Romans 6:23. Basahin ko lang po ang Romans 6:23. The wages of sin is death. For the wages of sin is death. Yung pong salitang wages, sa Tagalog po niyan ay kabayaran. Ang kahulugan pa niyan ay bayad, sweldo. So ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ito pong kamatayan na tinutukoy dito ay kamatayang, hindi lang, ito po ay eternal separation. Yan po talagang ibig sabihin ng death sa theology. When you say death, it is your eternal separation from God. Nang sinabi ng Diyos kay Adan at Eva, huwag niyong kakainan ng bunga ng puno because the moment you die, the moment you eat it, you will die. Hindi po talaga sila namatay physically. Pero tinapon po sila ng Diyos sa labas ng paradise because that's the meaning of death. Death is when you are separated from God. Kaya nga ang tao pag dinala sa impyerno, makakaranas siya ng second death, second separation from God eternally. Kaya po napakaseryoso po nitong aking ginagawang ito. Ito pong pakikinig ninyo ng Word of God, napakaseryoso po nito. Hindi po ito mga pansamantalang mga bagay. Kaya nga you are blessed tonight. If you are listening to my voice, if you're listening to the message attentively, you are doing a great favor para sa iyong soul. Dahil ang sabi ng Bible, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So pumunta po tayo sa pangalawang truth. Yung unang truth natin ay kaligtasan. Yan po ang sagot sa yan po yung unang sagot sa tanong na ano ang mga spiritual ignorance na dapat nating maiwasan o dapat nating maintindihan ang sagot. Ang unang-una ay ang kaligtasan. Kung hindi mo alam ang kaligtasan, you are spiritually ignorant. Now I told you and then I gave you the answer na ang kaligtasan ay spiritual salvation, consequence from the power of sin. Pangalawa po is about knowledge. Ang sabi po ng verse 2, mga kapatid, sabi ng verse 2, Romans chapter 10, verse 2, for I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Alam niyo po, itong si Paul, habang sinusulat niya ito, talaga pong relate siya sa mga Israelites. Kasi po, itong si Pablo mismo ay isang Israelite. Siya po isang Hudyo. Kaya lahat talagang alam niya ang kanyang sinasabi. At ang sabi nga niya, ang sabi niya mga kapatid, siya ay talagang nagte-testify. Anong kanyang testimony? Na ang mga Israelites o yung mga Hudyo ay talagang napaka-zealous. Kaya nga sabi ng verse 2, for I can testify about them, referring to his countrymen, that they are zealous. Anong ibig sabihin ng zealous? Masigasig. Kumbaga sa atin, relihiyoso. For God. Okay? Pero sabi nito, pero may transition, but their zeal is not based on knowledge. So ano yung knowledge na ito na tinutukoy ni Pablo? Kung hindi nyo pa ito alam, itong knowledge na ito, ibig sabihin, meron kayong kayo po ay spiritually ignorant. Pero kung alam mo itong knowledge na tinutukoy na ito ni Pablo, hindi ka na ignorant. Kaya napakatindi po nitong ating pinag-uusapan na to. Kailangan ay magkaroon tayo ng knowledge. Pero yung knowledge of God, knowledge from the Bible, knowledge that will liberate you. Hindi yung knowledge na magpapalayo sa iyo sa Diyos. In fact, yung iba kapag nagkakaroon ng knowledge, lalong lumalayo sa Diyos.
That is demonic knowledge. O nag-aral ka ng Darwinian theory. Nag-aral ka ng iba't ibang mga philosophies na naglayo sa'yo sa Diyos. Yung iba nga, parang ayaw na nila sa Diyos dahil sila po ay mga talented, mga genius. Kaya maraming scientist, malayo sa Diyos. Kaya mapalad ka tonight, kapatid. Dahil pinag-aaralan nating knowledge is the true knowledge. Knowledge that will liberate you. Knowledge that will get you closer to God. Yan ang tamang knowledge. Pagkain na i-inspire ka. Kaya maging maingat kayo, mga kapatid. Kaya nga, ito mga anak natin, bata pa sila. Hindi pa nila alam ang katotohanan. Pero sa totoo niyan, ang mga anak natin, pag dinadala natin sa mga universities, nako, marami dyan na mga patibong, marami dyan na mga bitag, marami dyan na mga sitwasyon o mga paradigm, mga worldview na hindi mo tinuro pero ituturo ng eskwelahan. Napupunta sila sa fraternity, napupunta sila sa mga pag-aaral tungkol sa atheism. Nakakalungkot, mga kapatid. Now, let me ask you, what is the kind of knowledge that Paul was talking about? Sabi niya dito, mga kapatid, ulitin ko, I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. So what kind of knowledge Paul was talking about? Ito po yung knowledge na kailangan po natin para masagot yung spiritual ignorance natin, mga kapatid. Ang knowledge na ito ay ang knowledge about God's way of salvation. Yun po yung knowledge na gusto kong i-share sa inyo. Maniwala po kayo, maraming tao dyan, tanongin nyo, hindi nila alam ang way of salvation. Akala nila, gagawa lang ng mabuti, maliligtas na sila. Mali. Papasok sila sa religion. Okay? Maliligtas sila. Mali. So tulong sa mga apektado ng COVID, magbibigay ng 500 na sako ng bigas para daw sila maligtas. Mali. That is not God's way of salvation. Ang way of salvation na itinakda ng Diyos sa Biblia, kung Biblia po ang pinagbabatayan, ay walang iba kundi si Jesus. O para hindi na ako magsalita, mga kapatid, ano ang sabi ng John 14:6? Ang sabi po ng John 14:6, maraming nakakaalam na po nito, pero mga kapatiran, hayaan nyo lang ako na basahin ko to at hanapin ko to para sa mga baguhan natin na kasama natin sa pag-aaral na ito. Alam ko, marami dyan na nakikinig through watch party. So ito'y para sa iyo, kapatid. Ang sabi po ng John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Siya ang daan. So, ito yung knowledge na binibigay ni Pablo sa kanyang mga kababayan na Israelites. Kasi mga kapatid, iba yung knowledge nila, iba yung napasalpak sa kanilang OS. Hindi yung knowledge about God's way of salvation. Mayroong God's way eh. Hindi ito pwedeng man's way. Meron kasing man's way, may religion's way, may worldly way. Pero ano yung God's way? Binasa ko. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. That is the way of God. Yan po yung tinatawag nating isang gamot sa ating spiritual ignorance. Naku mga kapatid, maraming nagsasabi na sila ang daan. May mga false prophets, may mga false religion, may mga false teachers. Pero ito po, ano pang sabi ng John 1:12? Again, basahin ko po ito at hanapin ko rin. Para sa mga matatandang Kristiyano, pasensya na kayo, inaalalayan ko yung mga bago natin. Ganito nakasulat, Yet to all who received Him, to those who believe in His name,
He gave the right to become children of God. John 1:12. So ano yung flawless na way of salvation? Ang sabi dito, yet to all who received Him, may yung mga tumanggap, and to those who believe in His name, yung mga naniwala sa Kanyang pangalan ni Jesus, He gave them to become, He gave the right, karapatan, to become children of God. So brothers and sisters, mga kapatid, maling-mali ang pananaw ng mga Israelites. Maling-mali. Maling-mali ang pananaw ng mga Hudyo. At ito tinuturo ngayon sa atin ang tinatawag nating knowledge, right knowledge about God's way of salvation. Alam niyo, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, talagang ito si Pablo, kumbaga sa ating panahon, ang salita natin dyan, ramdam natin eh. Ramdam ni Paul ang kanyang mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit? Bakit niya natitestify na itong mga tao na ito ay napakazilos? Pakita ko po sa inyo ang testimony ni Pablo. Sa Aklat ng Gawa 21, Book of Acts 21. In Acts 21:20, sabi dito, when they heard this, they praised God. Then they said to Paul, you see, brothers, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law. Ito pong Acts 21 ito po yung panahon na si Pablo ay dumating sa Jerusalem. Okay. At talagang siya po ay binati doon. Okay. At nagbigay ng report itong si Pablo sa kanyang ministry. At nang sabi to, and when they heard this, they praised God. Then they said to Paul, you see, brother Paul, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law. So, brothers and sisters, Paul knew how zealous they were, yung kanyang mga kababayan. Pero yung zealousness nila, na nakabatay din naman sa knowledge, ay wrong knowledge, not the right knowledge. Alam niyo yung sabi dito, they are zealous for the law. So, ibig sabihin, they are not zealous for Christ. They are zealous for the law. And what kind of law? The law of Moses. The 10 Commandments. They are not zealous for Christ. They are zealous for the law. They are not zealous for Jesus. They are zealous for the 10 Commandments. Sa mga ceremonial law ni Moses, Mosaic law. So, brothers and sisters, napakaganda po nito. Okay, dugtungan pa natin, 22 verse 3. Ang sabi ng 22 verse 3 ng Book of Acts, I am a Jew, sabi ni Paul, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. Under Gamaliel, I was thoroughly trained in the law of our fathers and was just as zealous for God as any of you today. So pinapakita ni Paul na zealous din siya. Dati, nagtitestify siya, dati ito yung kanyang buhay. Kaya lang sa Acts chapter 20, kung inyo pong titignan, si Pablo nakakilala na siya dyan kay Jesus Christ. Remember, dati po siyang talagang, sabi nga, Pharisee of the Pharisees. Talaga pong siya ay batindi. Siya po ay isang estudyante ng pinakamataas na guro, ng teacher noon. Pero nakilala niya si Jesus Christ. Ang daladala niya ay Torah, ang daladala niya ay 10 Commandments, ang daladala niya ay ceremonial law, yung mga batas ni Moises. Pero one day, he met the Lord in the desert. Remember? Remember that story when Paul was struck ng isang malakas na ugong at kidlat at kulog. Mayroong tumama sa kanya, pero isang malakas na isang boses ang dumating sa kanya doon, mga kapatid. And he got converted. So mga kapatiran sa ating Panginoon. Kaya ganoon na lang ang kanyang prayer sa verse 1. Brothers and sisters, ang sabi niya, my heart's desire and prayer to God for my countrymen, for the Israelites, na dating ganoon ako. Sabi niya, gusto ko rin silang maligtas. Kung paano ako naligtas, that is also what I want for them. For I can testify about their zealousness, because I am zealous
before. I can relate with them. Ganyan po, mga kapatid. So, ngayon po ay naibigay ko na sa inyo ang dalawang sagot sa spiritual ignorance. Una, false mind about salvation. Number two, false mind about knowledge. And the last one is, or the third one is false mind about righteousness. Okay. Righteousness. Pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pagiging righteous in the sight of God. Yung pagiging, magkaroon ka ng tamang standing before God. Question, sinong ayaw niyan? Yung ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos? Bah, lahat tayo. That's why people are, they go to religion. From one religion to another because they want righteousness. To be right with God. Many people, they will do what we can for them to become righteous. To become right with God. Right with God. Magkaroon tayo ng approval ni Lord. Pero mga kapatid, may sistema dyan ang Panginoon. Huwag tayong gumawa ng sarili nating daan. Pumunta pa rin tayo sa God's way, not your way, not the religion's way. Ito po ipaliliwanag ko sa inyo, mga kapatid. Sa verse 3, ang nakasulat, since they did not know, referring to his countrymen, they did not know, hindi nila alam, the righteousness of God. Meron palang tinatawag na righteousness of God. Bihis ng Diyos. Katwiran ng Diyos. Alam niyo tayo, maraming katwiran. Sabi, isang katwiran natin, gumagawa ako ng mabuti, katwiran mo yon. Papasok ako sa langit kasi meron religion, nasa religion ako. Deacon nga ako dun nabaptize na ako dun Katwiran mo yon. Iba ang katwiran ng Diyos. Okay, mga kapatid, ano ang sinasabi ng Biblia? Alam niyo mga kapatid, itong mga tao na to, na countrymen ni Paul, ay iba po ang framework. Hindi nila naintindihan ang buhay ng kanilang amang si Abraham. Paanong ang amang si Abraham ay nabigyan ng tinatawag na righteousness of God. Genesis chapter 15 na naman ito. Babalik tayo sa chapter 15. Tinuro ko na po ito sa inyo mga 2 to 3 days ago. Pero para sa mga baguhan po natin, alam ko may first timer tayo ngayon. At basahin ko po yung mga kapatid, yung area na yon. Sa chapter 15 verse 1 to 6, sabi ng verse 1, after this the word of the Lord came to Abraham in a vision. Okay? Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your great reward. Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. Remember, yung time na yan, si Abraham ay wala pa pong anak. Siya po ay matanda na. And Abraham said, You have given me no children, O Lord. So, a servant in my household will be my heir. So, iba ang magmamana. Meaning, mayaman siya. Talagang mayaman po si Abraham. Mayaman po si Abraham. So, mga kapatid, ang sabi dito, then the word of the Lord came to him. Word of the Lord na dumating sa kanya. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Yan ang unang statement ni Lord sa kanya. Verse 5, he took him outside and said, Look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, so shall be your offspring. Yun ang pangalawang statement. Ang unang statement ni Lord, magkakaroon ka ng anak, in short. Pangalawang statement ni Lord sa kanya, lahat ng kasing dami ng bituin sa langit, ganyan na magiging anak mo. Pagdating ng verse 6, ang sabi lang ng Biblia, nagbigay ang Diyos ng komentaryo. Abraham believed the Lord. Anong ibig sabihin nun? Naniwala si Abraham sa mga salita na sinabi ng Diyos sa kanya. Salita lang yun, pero naniwala ka. Alam niyo ba, mga kapatiran, level up po tayo ng konti. The meaning of faith is taking God at His words.
Parang anak natin. Pag sinabi mong, anak, bibigyan kita ng pasalubong. Pagbalik mo, hahanapin niya yun. Di ba pa, sabi mo, bibigyan mo ako ng pasalubong. Yung word natin, hinahawakan po nila yon. Ganyan po ang childlike faith na kailangan ni Lord sa atin. At ganun lang po. Ang sabi ng Biblia sa verses, Abraham believed the Lord and he, referring to God, credited. Ibig sabihin ng credited ay attributed to him as righteousness. Naging matuwid siya. Binigyan siya ng Diyos ng balabal ng katuwiran. So mga kapatiran, balikan po natin ang problema ng verse 3. Ito pong mga kababayan ni Pablo na mga Hudyo, ang sabi ron, sabi ng verse, since they did not know the righteousness of God, they sought to establish their own. Problemang malaki yun. Dahil hindi nga nila alam yung righteousness na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng paniniwala sa salita ng Diyos, kagaya ng nangyari kay Abraham. Dahil hindi nila alam yon, sabi ng Biblia, they sought to establish their own. Gumawa sila ng sarili nilang paraan. Ganyan po ang nangyayari sa atin ngayon. Para maging kalugod-lugod sa Diyos, papasok sa kurusilyo, sarili mong daan yun. Para maging makatanggap sa Diyos, ayan, magpapapako sa krus. That is your own religion. That is your own thinking. That is your own idea. That is not God's idea. Kung babalik tayo sa Biblia, there is an easy way. Kaya lamang, mabigat din kasi you will simply believe whatever God said. Pag sinabi ng Diyos, Jesus is the only way, the truth, and the life, period. Make it absolute. That's it. Pag sinabi ng Diyos, confess your sins, confess. At pag sabi ng Diyos, I will forgive you, God will forgive you. Basta sinabi ng Diyos like Abraham, take it, believe it, and then walk in it. That's faith, mga kapatid. So brothers and sisters, talagang matindi po ang nangyari sa mga Israelites, sa mga Hudyo. Sila po ay gumawa ng sariling religion. Ganon din po tayo minsan. Ang dami nating ginagawang remedyo, pero ito lang pala ang requirement ng Lord. Ang tawag dito, this is God's way of salvation. Number 4. Pang-apat na sagot sa spiritual ignorance is false mind about Christ. Who is Christ? Who is Christ ba? Ang sabi po ng verse 4, mga kapatid, very, very clear. Ang Romans chapter 10, verse 4. Who is Christ? Ang sabi po ng Biblia, marami po magagalit sa akin ito. Christ is the culmination of the law. Wow! Christ is the culmination of the law. At sa ibang translation ng ginamit ay Christ is the end of the law. Ano ibig sabihin ng culmination? Culminate, dulo, sukdulan, di ba? Pag sinabi nating end, katapusan, parang expressway na pagkahaba-haba pero merong exit, may ending. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ng end sa Greek, ito po ay, tinignan ko po ito, telos. T-E-L-O-S, telos. It means end in Greek is telos and it means termination. Christ is the termination of the law. Christ is the cessation of the law. Christ is the culmination of the law. Another meaning of telos, Christ is the fulfillment of the law. Brothers and sisters, hindi pa ba sapat ang talatang ito? Alam niyo mga kapatid, lately may mga taong nagki-question sa aking faith, sa aking tinuturo, na hindi raw sapat si Lord, si Christ daw ay parang kinakailangan pa nating sumunod sa Ten Commandments, kinakailangan balikan natin at gawin ang mga Mosaic law, ang mga ceremonial law. Parang sinasabi nilang Christ is good but we need the law. Mga kapatid, hindi ganyan na nakasulat sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, sa Matthew 5:17, meron po nakasulat. Pagtiyagaan niyo po itong 5:17. Pero mahalaga po ito. Sabi rito mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Sabi ni Jesus Christ.
Hindi ako naparito para i-abolish yan. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So, mismong sinabi ng Panginoon na susundin niya ang lahat ng requirements of the law. At nang si Kristo nga po ay namatay na sa krus ng Kalbaryo, alam natin na ang curtain ng tabernacle ay nahati mula sa taas pababa. At alam din natin si Kristo ay nung nasa krus, sinabi niya, it is finished. Nagawa niya na ang lahat ng nire-require ng law. Kaya mga kapatiran, ito po ang apat kong sagot para magamot ang iyong spiritual ignorance. Mga kapatid, baka ikaw ay hindi mo to alam. You need to believe Jesus Christ. Because Jesus is the culmination of the law. Pag sinabi natin culmination of the law, wala na yung law. Pag sinabi natin Christ is the end of the law, take it and believe it that Christ is the end of the law. You don't need the law. Although, ang law ni Moises ay maraming itutulong pa rin yan sa ating mga buhay. Maraming mga batas si Moises na makakatulong pa rin sa atin. Especially sa mga ceremonial law. Maraming magaganda ron. But when it comes to salvation, per se, you don't need it. Because Jesus Christ is the culmination of the law. Lahat ng ginawa na ni Lord perfectly ang hinihingi ng batas. Kaya nga alam nyo mga kapatiran, praise God, marami na namang magagalit sa akin ito. Bukas baka may mga comment na naman ako sa akin pong sa preaching natin ito. Pero it's fine. Dahil ang itinuturo ko ay ang supremacy ni Jesus Christ sa atin. Alam niyo mga kapatid, dahil kay Jesus Christ, Christians are no longer under law. Parang ano yan parang dispensation, stages, tapos na yung law. In fact, mga kapatid, brothers and sisters, ang solid na laman ng law is Jesus Christ. Yung pong mga binabanggit sa law na dugo, yung tupa, okay, yung pinapatay, lahat ng yan ay nakatutok kay Jesus Christ. And nagtataka naman ako sa ibang pananampalataya, especially yung mga naniniwala sa mga Ten Commandments, na yun daw ang kailangan. Alam niyo ba, sa wisdom ni Jesus Christ, sinabi niya na sinamarize niya na ang lahat ng utos ng Diyos into two. Alam niyo mga kapatid, basic po yun. Ito yung interpretation. Yung pong sa Old Testament, parang mga parang mga fundamentals, theory, principles. Pagdating kay Jesus Christ, synopsis. Dito knowledge, ito wisdom. Dito nakatago si Christ. Sa New Testament, concealed si Jesus Christ. Jesus Christ is the end of the law. This is my faith. Must be our faith. So ito yung apat na sagot ko sa ignorance natin. Una, dapat maintindihan natin ang salvation. Okay? The wages of sin is death. Jesus died for you. Praise God. False mind about knowledge. Ang knowledge na to, hindi ito yung theory. Ito yung knowledge about God's way of salvation, and that is Jesus Christ, the only way to be saved. Number 3, false mind about righteousness. Sabi ko sa inyo, sinong ayaw ng katwiran? Sinong ayaw na mabigyan ng Diyos ng tamang posisyon at right relationship with God? Wala. Lahat po tayo. Pero yan ay applicable lang kapag naniwala ka sa lahat ng salita ng Diyos. God gave you that office or that seal of righteousness. Pangapat, si Kristo. Siya po ang sagot sa ating spiritual ignorance. So mga kapatiran sa ating Panginoon, let me give you a summary. These are the 4 truths or 4 vaccines that will combat man's ignorance. Ito yung 4 na katotohanan, 4 na vaccines na siyang lalaban sa ating spiritual ignorance. Kung tingin mo ay kulang ka nitong mga bagay na to, yan po.
binibigay ko po sa inyo ang 4 na yan. Ano ang aking mga propositions? Tonight, I'll give you my 3 propositions bilang para ako spiritual doctor. Ito po aking mga proposition. Number 1, believe and accept Jesus. Paniwalaan mo at tanggapin talaga si Jesus Christ because there is no other way. There is no other way. Hindi po tayo tatalino pa sa Diyos. Papunta ka pa lang, pabalik na ang Panginoon. Wala tayong kaalam-alam sa Diyos. His ways are not our ways. His mind is not our mind. So submit. So kung sinasabi ng Biblia, you must believe and you must accept the Lord Jesus Christ as the absolute remedy. Mga kapatid, by faith, do it. Believe and accept Jesus because there is no other way. There are many ways, mga kapatid, para yumaman. Pero there is no other way to go to heaven. And that is to believe and to accept the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo mga kapatid, may mga taong naniniwala sa Old Testament, pero ayaw paniwalaan ng New Testament. Pag tinanggal mo ang New Testament, mawawala si Jesus Christ. Sa Old Testament, nakatago si Jesus. Sa New Testament, ni-reveal siya. Ayaw nilang tanggapin si Jesus, mga kapatid. Dahil they are anti-Christ maybe. They hate Jesus. Pero sa atin, there is no other way. If you remove Jesus Christ, you remove the Old Testament as well. Because Jesus Christ is concealed in the Old Testament. Pero sa New Testament, siya po ay na-reveal in the New Testament. Number 2, be zealous for God. Napansin niyo kanina, sabi ko sa inyo, binasa ko how the Israelites they were so zealous. O si Paul, one of the best examples. Talagang matindi po siya. Talagang nanghuhuli siya ng mga Christians. Kinukulong niya, sinasaktan niya. Very zealous. Memorize nila ang Kabbals. Memorize nila, mga kapatid, ang mga batas ni Moises. They follow the ceremonial laws. They follow everything. They are learned, mga kapatid. Ngayon, ang challenge ko lang, sana be more zealous now that you know Jesus. Now that your knowledge is, I could say, elite or hybrid compared sa mga tao sa Old Testament. Yes, marami silang alam sa law. Pero ang ating alam ay more than law. We know the grace of God. We know Jesus Christ. Jesus Christ is, the prophesied one. Now, nasa sa atin na po siya. So mga kapatid, huwag manghihina, magpakalakas, magpakazilos dahil mas may karapatan tayo. The last but not the least, preach and share Christ. This must be the most logical conclusion. Let us preach Christ. Now, there is pandemic. But I tell you, may malalim na pandemic na kumikilos ngayon sa buong sanglibutan. What is that? Spiritual ignorance. Maraming tao ngayon, napakarami, they do not know Christ. They do not know the way to salvation. They do not know the real meaning of knowledge. They do not know how to be right with God. And guys, brothers and sisters, let us preach. We need to preach more. We need to proclaim Christ because He is the only way, the truth, and the life. So mga kapatiran, salamat po. Salamat na naman sa 50 minutes na ibinigay po natin sa salita ng Diyos, sa ating kaluluwa. Again, laging yan ang sinasabi ko, nagbigay ka ng pabor sa iyong kaluluwa. That's not for me. That's not for me. That is really for your own self. Kaya pag nakikinig ka sa preaching na ito gabi-gabi, you are blessing your church, you are blessing your family, you are blessing your soul, you are blessing your future. Nagkakaroon ka ng empowerment. Nagkakaroon ka ng radikal na pagbabago. Marami na po akong naririnig na mga patotoo since na ako po ay nag-preach for the last 3 weeks. Marami dyan na maaga pa, Pastor, wala pa ba? Devotion namin, Pastor.
Maraming na mga kapatid. Ang dami-daming testimonies nationwide. Marami pa hong testimonies galing sa Canada, sa Australia, meron po tayong India, meron po tayong Pakistan, meron po tayong Amerika. Meron po akong Laos kagabi. Mga kapatiran, God is mighty. So mga kapatid, salamat po sa inyong pagbibigay ng time at pinakinggan niyo po sa salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you for tonight. Thank you for another great and wonderful opportunity. Thank you for using me as your instrument. Lord, take over. I preach your word. Kayo na po bahala. You are in charge. Holy Spirit, kayo po ang bahala sa salvation ng mga tao. And tonight, I was able to share your word faithfully, Lord God. Salamat sa lakas ng katawan na binibigay niyo sa amin. Salamat din po sa panahon nito na napakaseryoso ng aming sitwasyon. We have COVID scenario or scare. But I know that in all things, you work for the good. Kaya salamat po sa gabing ito. Lord, I commit to you everyone, especially sa mga guests namin. I pray na patawarin mo siya. Siya nakikinig ngayon. Patawarin mo siya, linisin mo siya. Sana po ma-born again siya, makakilala siya ng lubusan sa iyo. Palakasin niyo po ang pananampalataya ng lahat ng kapatiran na nakinig tonight. Salamat po, binabalik ko sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng kalulatian sa napakatamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malayang gabi mga kapatid mula sa spiritual ignorance. Malaya na po kayo kung tinanggap niyo ng buong puso ang lahat ng inyong mga narinig. Isang magandang gabi at balitaan niyo ho naman ako sa pamamagitan ng inyong chat kung ano ang inyong mga appreciation, kung ano ang mga natutunan nyo. Huwag po yung mga mali. Hindi ako perfect. Minsan may mga mali po akong expression. Minsan may mali akong mga grammar. But that's not the point. That's not important. Ang mahalaga po, you got the message. Amen? If you have the Holy Spirit tonight, I know something good had happened tonight in your life. So good night, and then please let me know your spiritual condition. God bless. God bless. Amen. Amen.